So handa na po ba kayo sa Bagyong Pepito? Miss Corina, sabi nga nila, overacting ngayon ang preparation dahil syempre kagagaling lang natin sa isang matinding Christine. So ngayon, very early po yung preparation natin. As early as November 13, ang lahat po ay nasa preparedness and the monitoring status na. And very early din, natuto tayo, Miss Corina, sa mga pangyayari nung nakaraang Christine. Marami ang humihingi ng rescue nung time na kasagsagan na ng bagyo. Kaya ngayon maaga po yung ating class suspension, pati po yung work suspension. Ngayong buong araw na to, halos ang ginawa ng mga albayano po ay mag-prepare na para sa bagyong ito. Binigyan po tayo ng magandang panahon ngayong araw, kaya yung preemptive evacuation na ginagawa po natin ay talaga namang naging maayos. So right now, we're waiting kung ilan po ang nasa evacuation center. Wala pa pong pumapasok na data. Maybe maya-maya ay makukuha na natin kung close ba sa 92,000 families ang nasa evacuation center na ngayon. Ano po ba, Gov, ang pinakagrabing dumaan sa inyong bagyo na inyo pong natatandaan? At maihahambing po ba itong pagdating ni Pepito at ang lakas na itinatala nito dito po sa nakaraan ninyong karanasan? Ang Albay po, halos lahat ng bagyo talagang malakas, yung Rolly, yung Glenda, yung Reming, ang dami-dami. Pero medyo nabigla kami nung Christine because of the tubig, yung baha talaga. Pero ngayon, ang sinasabi po nila, Miss Corina, may hangin. So medyo nakakatakot din po yun na tubig baha tsaka yung hangin. Kaya naman talagang sabi nga namin, hindi natin alam kung kailan talaga kasi sa ngayon maganda ang panahon. Hindi rin namin alam kung sino ang tatamaan dito kaya dapat talaga well prepared ang lahat ng mga albayano para sa pagdating ni Pepito. So hindi naman po sila nagtitigas-tigasan ng ulo para sila po'y lumikas ngayon pa lamang? Sa ngayon naman daw ay sumusunod sila. Ang mga matigas ang ulo, yun ang sinasabi natin na with our preemptive evacuation efforts, dapat sana wala na, hindi na namin kailangan mag-rescue. But if the situation requires pa rin, syempre hindi naman natin yan pwedeng hindian yung mga rescue pagdating ng oras, but we will never risk the lives of our rescuers. Kaya dapat talaga mas maganda kung nasa safe na lugar na po ang lahat ng mga magiging apektado. Sa tingin namin yung mga communities na susceptible po sa pagbaha, sa lahar, sa destructive wind, sa landslide, dapat po ma-evacuate na po sila sa mas safe na lugar. Ayun, kasi meron po kayong bulkan, ano? Yung parang alam na rin po ninyo kung ano po yung pinakadelikadong mga lugar na tinitirhan pa rin ng mga tao. Yun po ang inuuna ninyong i-evacuate. Tama po yan. So medyo kabisado na namin. Alam mo naman, Miss Corina, name it, nangyayari po dito. Bagyo, eruption, halos lahat na po nandito. Kaya medyo sanay na din ang tao. Pag ganito, talagang alam na nila yung mga gagawin nila. Sa ngayon po ay well prepared naman. Nasa prepositioning na po lahat ng mga relief goods, lahat ng mga resources. Naghihintay na lang po kami. Pero sa ngayon, wala pa po kaming nakikitang pag-ulan, wala pang hangin. So, tamang-tama pa po ito sa preparation na ginagawa ng bawat pamilya dito po sa Albay. Tomorrow, Miss Corina, wala na pong mga magbubukas na mga business establishments. Unlike nung Christine, hinayaan namin na magbukas, kaya maraming tao pa rin sa malls ang tumawag ng rescue. But tomorrow, starting tomorrow, wala na pong commercial transaction, kaya ngayong araw lang po sila binibigyan ng panahon para mabili ang mga pangangailangan nila sa pagdating po ng bagyo. Okay, sana po hindi na dumating. Ayan ang ating inaasahan. Sana po, sana magbago ang isip. Sige po, mag-iingat po kayo. Maraming salamat, Acting Albay Governor Glenda Bongao.